Sa bagong operasyon ng Israeli Defense Force, mahigit 300 tunnels ang napabagsak. Nagdulot ng kaguluhan at pagkalito sa kampo ng Hamas ang pagkasira ng mga tunnels, kaya naman nahuli ng IDF ang maraming militante. Ang malaking bulto ng mga tunnels na ito ay nagmula pa sa Sinai sa Southern Gaza. Binilisan ng IDF ang pagsira sa mga tunnels ng Sinai dahil nagsasagawa pa rin ng counter-attacks ang mga natitirang batalyon ng Hamas. Paano nakubkob ng IDF ang 300 tunnels sa Sinai? Ano ang mga kaganapan sa front lines ng bakbakan sa Gaza? Malapit na ba ang katapusan ng Hamas? Lalo na ngayong bumagsak na ang mga natitirang reinforced tunnels ng militanteng Hamas. Alamin natin ang mga nangyayari sa Gaza Strip dito lang sa JP Amazing Stories. Maingat ang mga operatiba ng IDF sa pagkubkob ng mga teritoryo ng militanteng Hamas malapit sa boundary ng Gaza. Nakakalat kasi ang mga ambush spots sa boundaries at may mga natira pang tunnels kung saan nagkukubli ang mga sundalo ng Hamas. Kumalat din ang impormasyon na marami pang sundalo ng Hamas ang nanggaling sa iba't ibang direksyon at patungo sa gitnang sektor ng Gaza. Nakakalusot ang mga militante papunta sa sentro ng Gaza dahil sa tulong ng mga Palestinian sympathizers at suporta ng iba pang mga proxy groups. Matindi ang labanan sa sentro ng Gaza. Sa kasalukuyan, marami ng infrastruktura ang nasa kontrol ng IDF, pero may mga ibang lugar pa rin na naging pugad ng mga maiilap na militante. Binabantayan ng mga operatiba ng IDF ang mga lugar na ito dahil posible itong maging ambush spots. Nagumpisa na rin ang malawakang demolisyon ng mga istruktura sa sentro ng Gaza at sa mga piling parte sa boundary. Naniniwala ang IDF na mababawasan ang kakayahan ng Hamas na maglunsad ng ambush strikes kapag na-demolish ang mga malalaking apartment buildings at opisina. Kadalasan sa mga ambush strikes ng Hamas, lumulusot ang mga militante sa frontlines para atakihin ang mga sundalo ng IDF. Upang lalo pang mabawasan ang pag-ambush ng mga militanteng Hamas, tinawagan ng mga operatiba ng IDF ang airstrike group na naka-assign sa lugar. Makalipas ang ilang minuto, binomba ng Israeli warplane ang mga lagusan na ginagawang ambush spots ng Hamas. Pinulbos ng heavy ordnance ang mga lagusan kasama na ang mga militanteng nagbabalak ng ambush. Pagkatapos ng mga demolisyon at pag-atake ng IDF sa boundary, tinarget ng military group ang isang outpost na isa sa mga pugad ng Hamas. Ang outpost na ito ay isang paaralan na nilagyan ng mga patibong, bomba, strategy office, supply depot at paggawaan ng rockets. Ayon sa mga reports mula sa IDF, importante na mapabagsak ang outpost na ito para mabawasan ang military power ng Hamas. Naglagay ng mga machine gun nests ang IDF sa perimeter ng Hamas outpost at may mga na-deploy din na snipers. Sa pagkakataong ito, hindi gumamit ng warplanes ang IDF upang maiwasan ang civilian casualties at malaking pinsala sa paaralan. May posibilidad din na tinatago ng Hamas ang ilang mga hostages sa outpost. Dahil napalibutan ng IDF ang mga militanteng Hamas, walang nagawa ang mga ito. Nagkaroon ng matinding labanan sa labas at loob ng outpost at pagsapit ng umaga. Nanalo ang mga sundalo ng IDF. Bumagsak ang outpost at nilagyan ito ng IDF ng dagdag na seguridad. Matapos bawiin ng IDF ang mga armas at bomba na nakatago sa outpost, kumilos na ang warplanes ng Israeli Air Force. Binomba ng mga eroplano ang outpost, tuluyang winasak ang mga tunnels at mga opisinang nakatago sa infrastruktura. Nawasak rin ang mga basement kung saan nakatago ang mga materyales para sa mga rockets ng Hamas. Dahil sa mga bombang nawasak sa outpost, nagkaroon ng malakas na pagsabog at shockwave, isang mensahe na dapat na mas lalo pang masindak ang Hamas dahil nauubusan na sila ng baraha sa digmaan. Gaano ba kalaki ang kabuuan ng 300 tunnels na sinira ng IDF? Ang regular na tunnel network na mayroong 20 o 30 tunnels ay kayang umabot ng ilang kilometro sa buong Gaza Strip. Pero ang 300 tunnels na pinulbos ng IDF ay napakalawak at umabot hanggang sa border ng Gaza at Ehipto. Pinapadaan sa mga tunnels na ito
ang mga supplies na ginagamit ng Hamas tulad ng mga bala, bomba, sasakyan at maging mga hayop. Ginagamit din ng mga leaders ng Hamas na escape routes ang mga tunnels. Tinatayang umabot ng ilang bilyong dolyar ang gastos sa pagbuo ng mga tunnels at si Yahya Sinwar mismo ang arkitekto. Tumulong rin ang maraming Palestinians para buuin ang mga tunnels na nagmula pa sa sentro ng Gaza at umabot sa iba't ibang lugar. Natagpuan din ng mga operatiba ng IDF ang mga tunnels na nakakonekta sa mga sikretong opisina at laboratorio ng militanteng Hamas. Hindi kayang abutin ng regular na bomba at missiles ang mga tunnels na ito. Tanging ang mga bunker-busting bombs lamang ang makakawasak sa mga tunnels. Pero kahit na maraming tunnels na ang nasira ng IDF, hindi basta-basta makakapasok ang mga sundalo at operatiba sa pinakamalalim na parte. Maraming ambush spots sa ilalim ng tunnel network at marami ring trap tulad ng improvised explosive device. Malaking tulong ang IDF Combat Engineering Course sa pagsira ng mga tunnels, pero limitado rin ng galaw ng mga operatibang ito dahil nakakalat ang tunnels sa buong Gaza Strip. Napansin din ng mga operatiba ng IDF na dumami ang reinforced tunnels ng Hamas. Ito ang mga tunnels na protektado ng concrete barrier at maraming pasikot-sikot. Habang nauubos ang teritoryo at operational capacity ng Hamas, umuusad naman ang puwersa ng IDF sa Lebanon at Syria. Ang dalawang bansang ito ay may malalim na galit sa Israel at madalas silang nagpapakawala ng mga proxy groups na binubuo ng maraming militante at kriminal. Layunin ng Israel na putulin ang koneksyon at logistical system ng Lebanon at Syria upang pahinain ang military power ng Hezbollah, ang radikal na grupo na nagtatago sa Lebanon at suportado ng Iran. Halos walang pinipili ang Hezbollah pagdating sa karahasan. Tulad ng Hamas, target ng Hezbollah ang mga inosenteng sibilyan at infrastruktura ng malayang mundo. May mga nagsasabi na gusto lang tapusin ng Hezbollah ang paghahari ng Israel sa Middle East, pero hindi maitatago ang katotohanan na layunin ng Hezbollah na maghasik ng lagim para kontrolin ang Middle East. Kamakailan lang, nilusob ng Hezbollah ang mga teritoryong hawak ng NATO, gumamit ng mortar at rockets ang mga militante, at sinubukan din nilang umusad sa mga binombang teritoryo. Hindi nakalusot sa depensa ng NATO ang mga militante, at marami sa kanila ang bumagsak, tila patay na dahon na nalaglag mula sa matandang puno. Kahit na di tumitigil ang Hezbollah sa operasyon nito, kampante naman ng IDF na walang magagawa ang militanteng grupo laban sa mga defensive outposts o military camps ng Israel. Tanging ang mga border villages sa Israel ang nasa panganib, kaya naman inilikas ng IDF ang mga sibilyan. Nahanap din ng IDF ang mga tunnels na kumukonekta sa mga kampo ng Hezbollah. Isa itong senyales na talagang may koordinasyon sa gitna ng Hezbollah at Hamas. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Israeli Air Force. Pagkatapos madiskubre ang mga tunnels ng Hezbollah, lumipad na sa ere ang mga Israeli warplanes at nagpakawala ng mga malalakas na bomba. Sa isang iglap, naging impyerno ang mga Hezbollah tunnels. Posibleng mapigilan ang pag-atake ng Hezbollah kahit sa loob lamang ng ilang araw. Samantala, sa Northern Gaza, sunod-sunod ang tagumpay ng Israel Defense Force. Ayon sa field reports, 14 na brigades ang umusad sa Northern Gaza at walang humpay na kumubkob ng maraming teritoryo, ilang araw lang ang nakalipas. Target ng mga brigades ang malakas na stronghold sa Northern Gaza, kung saan nakaposisyon ang maraming ambush at anti-tank rocket squads ng Hamas. Nabalitaan rin na may mga explosive engineers na nagtatago sa stronghold. Sa gitna ng opensiba, napansin ng IDF researchers at engineers na halos 1,800 tonelada ng metal at 6,000 tonelada ng konkreto ang ginamit sa pagbuo ng Hamas tunnel network. Mayroon ring sapat na resources ang Hamas para punuin ng ventilation at cooling systems ang mga tunnels. Kitang-kita ang ebidensya na mas pinili ng Hamas na unahin ang pagbuo ng tunnel network kaysa pagandahin ang infrastruktura ng Gaza.
Ang Hamas Tunnel Network ay isa ring pruweba na nakakatanggap ang organisasyon ng tulong mula sa iba pang mga bansa o mga maimpluwensyang tao. Marami ang naniniwala na tapos na ang digmaan para sa Hamas dahil wasak na ang stronghold ng Khan Yunis. Ang lugar na ito ay pugad ng kasamaan at karahasan ng Hamas at puno rin ito ng maraming lagusan kung saan pinaniniwala ang dumaan si Yahya Sinwar. Si Sinwar ang pinakamataas na pinuno ng Hamas. Hindi pa rin nahuhuli ng IDF si Sinwar. Malaki ang posibilidad na nakatakas na siya sa mga karatig bansa. Ilang araw matapos ang pagbagsak ng Khan Yunis, binansagan ng European Union na international criminal si Yahya Sinwar. Kasabay ng bakbakan sa Khan Yunis, nagkaroon ng matinding engkwentro sa Al-Qassam Street kung saan may mga namatay na sundalo ng IDF. Sa kasalukuyan, kontrolado na ng mga operatiba ng IDF ang Al-Qassam Street at napuksa na rin ang mga Al-Qassam Brigades. Maingat ang mga sundalo ng IDF sa pag-usad sa Khan Yunis mula sa Al-Qassam. Humanap ng magandang posisyon ang mga sundalo ng IDF sa malalaking gusali upang magkaroon ng firing line. Maraming militante ang napabagsak ng firing line para silang papel na pinunit dahil sa machine gun fire at mga snipers na matindi kung gumalaw. Dalawa ang kasalukuyang spearhead ng IDF. Ang puwersang umuusad patungo sa sentro ng Gaza at ang grupong nanggaling sa silangan. Maayos ang koordinasyon ng dalawang spearhead group, kaya naman mabilis na nakadaan ang mga Merkava battle tanks at armored personnel carriers. Halos wala na ring banta sa logistic network ng IDF, pero nakabantay pa rin ang mga snipers at machine gunners ng buong puwersa. Nalaman din ng mga operatiba ng IDF na umatras ang mga militanteng Hamas sa mga lugar na marami pang sibilyan. Malamang ay layunin ng grupo na gamiting meat shields ang mga inosenteng sibilyan. Madali ring bumagsak ang Qusa region, malapit sa Khan Yunis. Importante ang rehiyong ito dahil dito nanggagaling ang mga sundalo, propagandista at sympathizers ng Hamas. Maraming ambush spots rin ang nawasak sa Qusa. Matindi ang seguridad sa lugar na ito ngayon dahil may mga nakabantay na armored tanks at mahuhusay na special forces. Tumitindi ang urban warfare habang patuloy na umuusad ang mga spearhead groups ng IDF. Sa pag-atras ng mga militante, maraming supplies ang naiwan at wala na ring koordinasyon ang mga maliliit na grupo. Hindi na rin konektado ang mga teritoryo ng Hamas. Naharangan na sila ng mga nakabantay na tangke at sundalo ng IDF. Mabigat ang tungkulin na ginampanan ng IDF Combat Engineering Corps sa pagpapabagsak ng stronghold sa Khan Yunis. Ang Combat Engineering Corps ay grupo ng mga matitikas at talentadong combat engineers na handang sumabak sa mahihirap na operasyon. Hindi nakasentro sa digmaan ang layunin ng combat engineers, pero may kakayahan din silang puksain ang mga kaaway kung kailangan. Ang unang responsibilidad ng Combat Engineering Corps ay pagtanggal ng mga landmines. Maraming landmines na iniwan ng mga militanteng Hamas sa main road papuntang Khan Yunis. Delikado ang mga mines na ito, kayang-kaya nilang pigilan o pasabugin ang mga armored vehicles ng IDF. Nagtatayo rin ng mga tulay at fortifications ang IDF Combat Engineering Corps para makatawid ang mga sundalo at tangke ng Israel. Inaasahan din ang Combat Engineering Corps na maging first responders kapag nagkaroon ng nuclear o biological attack. 4 ang batalyon ng IDF Combat Engineering Corps. Yahalom ang sumasabak sa tunnel warfare at clearing operations. Asaf naman ang pinakalumang batalyon ng Combat Engineering Corps at kaya nitong gampanan ang maraming tungkulin. Lahav ang batalyon na nakatutok sa military operations sa Lebanon. Kinatatakutan sila ng Hezbollah at mga proxy groups. Tulad ng Asaf, luma na rin ang batalyon ng Machats at nanggaling pa sila sa unang Yom Kippur War. Samantala, inatake naman ng Hezbollah ang syudad ng Kiryat Shima sa northern Israel. Gumamit ng anti-tank missiles ang mga militanteng Hezbollah. Hindi napigilan ng air defense system ang mga anti-tank missiles at ilang armored tanks ang nasira. Samantala, inatake naman ng Hezbollah ang syudad ng Kiryat Shima sa northern Israel.
Gumamit ng anti-tank missiles ang mga militanteng Hezbollah. Hindi napigilan ng air defense system ang mga anti-tank missiles at ilang armored tanks ang nasira. Gumanti naman ang Israel at binomba ang pinakamalapit na base ng Hezbollah. Napigilan din ng mga sundalo ng Israel ang planong pag-atake ng Hezbollah bombers at unmanned drones. Gumamit ng drones ang IDF para makita ang bagong pagkilos ng Hezbollah sa sektor. Nakahanda rin ang IDF na maglunsad ng malawakang pag-atake, ngayon pa na malapit ng bumagsak ang Hamas, tinatayang aabot ng 40 kilometro ang bagong frontline na bubuuin ng IDF laban sa militanteng grupo ng Hezbollah. Ang tagumpay ng IDF sa Khan Yunis ay posibleng hindi totoong tagumpay. Sa ngayon dumami na ang kalaban ng Israel. Nagdeklara na ng gyera ang Yemen sa Israel at suportado naman ng Turkey ang desisyon ng Yemen. Namataan din ang mga Turkish warships na umuusad malapit sa Gaza. Posibleng handang magbigay ng tulong ang Turkish warships sa Gaza pero hindi naman nagpahayag ng direktang suporta sa Hamas ang liderato ng Turkey. Nagkaroon din ng naval drill ang mga Turkish warships. Walang nakikitang dahilan ang mga eksperto para sa naval drill, kundi ang layunin na takutin ang naval force ng Estados Unidos na nakadeploy sa Mediterranean Sea. Nagpadala naman ng isang Navy ship ang Estados Unidos para palakasin ang seguridad sa Gaza, ngunit nagbanta ang presidente ng Turkey na posible lang lumala ang sitwasyon. Maraming political groups ang sumusuporta sa Turkey dahil may parte ng teritoryo ang bansa sa Mediterranean Sea. Ayon sa liderato ng Turkey, pinoprotektahan lang ng Turkish warships ang maritime territory ng bansa. Mainit na rin ang sitwasyon sa Syria dahil pinabagsak ng Estados Unidos ang isang unmanned drone. Turkey ang may-ari ng unmanned drone at hindi naman ito pinabulaanan ng Syria. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod na pag-atake ang natanggap ng mga US bases malapit sa Syria. Nanggaling ang mga pag-atake mula sa mga Syrian proxy groups at na-detect rin ng air defense system ng US ang mga rockets ng Hezbollah. Walang kinatatakutan ng Hezbollah dahil alam ng grupo na lagi silang susuportahan ng Iran at ng mga Arab countries. Hindi rin naman nahuhuli ang Hezbollah pagdating sa teknolohiya ng kanilang equipment. Ang Hezbollah ay mas advanced pa sa Hamas dahil mayroon silang iba't ibang uri ng special forces. Sanay ang mga special forces na ito sa infiltration at assassination missions at may kakayahan din sila pagdating sa counterintelligence. Nakakuha rin ng mga advanced na drones ang Hezbollah, kaya naman lagi nilang inaatake ang mga border towns sa northern Israel at mga US camps. Ano ba ang implikasyon ng pagbagsak ng Khan Yunis para sa mga militanteng grupong tulad ng Hamas at Hezbollah? Mas malaki ang implikasyon sa Hamas dahil Khan Yunis ang pinakamalaki nilang teritoryo. Recruitment center rin ng Hamas ang Khan Yunis at drop-off point ng mga importanteng resources. Matinding kabawasan sa military power ng Hamas ang pagbagsak ng Khan Yunis. Halos wala na ring logistic coordination ang Hamas dahil wala na ang malaking porsyento ng Khan Yunis tunnel network. Pero hindi pa tapos ang laban dahil marami pa ring natitirang reinforced tunnels at patuloy pa ring nakakatanggap ng suporta ang Hamas mula sa Iran. May epekto rin ang pagbagsak ng Khan Yunis sa Hezbollah. Dahil wala na ang stronghold na naging simbolo ng kapangyarihan ni Yahya Sinwar, mababawasan na ang kakayahan ng Hamas na makipagtransaksyon sa Hezbollah. Posible pa rin na magkaroon ng transaksyon ang dalawang grupo, pero mas mahihirapan sila dahil sa mapagmatsyag na mga mata ng IDF. Sa panig naman ng mga inosenteng sibilyan, 2 hostages ang inulat na nasawi sa kamay ng mga militanteng Hamas. Pinakalat ng Hamas ang mga videos tungkol sa pagkasawi ng mga hostages bilang psychological torment at parte ng propaganda. Paraan ito ng Hamas para makabawi sa parusang tinatanggap nila mula sa IDF. Sa pinakahuling video na nilabas ng Hamas, pinahiwatig ng mga militante na namatay ang mga hostages dahil sa bombing strike ng Israeli Air Force. Walang nakakasiguro kung katotohanan ba ito o paraan lamang ng Hamas para sirain ang imahe ng Israel. Marami rin ang naniwala na talagang sumusobra na ang IDF
sa walang humpay nitong pagbomba sa mga piling lokasyon sa Gaza. Sa ngayon, walang magagawa ang reaksyon ng mundo. Determinado ang Israel na wakasan ang kasamaan ng Hamas. Matindi rin ang tensyon sa Red Sea dahil inaatake ng Houthi rebels ang mga barko ng Israel at Estados Unidos. Walang pinipili ang mga Houthis, kahit civilian o merchant ship ay handang pabagsakin ng Houthis gamit ang ballistic missiles at drone attacks. Kaya naman hindi pa umaalis ang USS Eisenhower Carrier Strike Group sa Red Sea. Parte ito ng kampanya ng Estados Unidos para protektahan ang Israel at mga inosenteng sibilyan. Kaya naman hindi pa umaalis ang USS Eisenhower Carrier Strike Group sa Red Sea. Parte ito ng kampanya ng Estados Unidos para protektahan ang Israel at mga inosenteng sibilyan. Maraming supplies ng ballistic missiles ang Houthis at pinaniniwalaan na nanggaling sa Iran ang mga resources na ito. Wala namang ginagawa ang Saudi Arabia para pigilan ang karahasan ng Houthi rebels na nakasentro ang kapangyarihan sa Yemen. Ekonomiya at diplomasya ang pinoprotektahan ng Saudi Arabia, ngunit walang kasiguruhan kung hanggang kailan ang pagiging neutral ng bansa. Pero gaano ba talaga kalakas ang Houthi rebels? Dati ay maliit na grupo lamang ang Houthi movement na lumalaban sa impluensya ng US at UK. Nang sumiklab ang digmaan sa gitna ng Israel at Hamas, naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang Houthi rebels laban sa mga naval targets sa Red Sea. Ginagamit ng Houthis ang ballistic missile na tinatawag nilang Typhoon. Ito ay upgraded version ng Iranian Qadr missile na may kakayahang umabot ng distansyang 1,900 km. Hindi perpekto ang Typhoon at malayo ito sa kakayahan ng regular na Tomahawk missile. Subalit maraming supplies ng Typhoon ang Houthi rebels at mayroon rin silang arsenal ng mga regular na Qadr missiles. Marami ring drones ang Houthi rebels tulad ng Iranian Shahed 136. Ginagamit rin ng Russia ang Shahed 136 sa digmaan nila laban sa Ukraine. Bukod sa Shahed, nagpapakawala rin ng Samad-3 drones ang Houthis. Ang Samad-3 ay may kakayahang umabot ng 1,600 kilometers at pwede rin itong lagyan ng mahigit 40 kilograms na bomba. Kontrolado ng GPS ang mga drones kaya naaabot nito ang mga malalayong targets sa Israel at Red Sea. Nakalatag na ang katotohanan. Ang pagbagsak ng Khan Yunis ay magiging isang panibagong chapter sa digmaan ng Israel laban sa Hamas. Hindi pa dito titigil ang kaguluhan dahil damay-damay na ang halos lahat ng mga makapangyarihang bansa sa Middle East. Israel laban sa Hamas, Hezbollah, Lebanon at Syria. Maging ang Pakistan ay naglunsad rin ng pag-atake sa mga targets sa Iran. At alam natin na ang Iran ay sumusuporta sa mga proxy groups na tulad ng Hamas at Hezbollah. Nagpapatuloy naman ang palitan ng atake ng Houthi rebels at Estados Unidos. Determinado ang mga Houthis na tulungan ang mga Palestino at wasakin ang alyansa ng Estados Unidos at Israel. Bawat bansa, bawat paksyon, may kanya-kanyang agenda. Digmaan na ang panibagong tadhana ng Middle East.